kabayan ma'am sir, this is Jam the Filipino channel ang inyo pong lingkod. So today is May 25, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Niyong Dong Korean Gastro Club sa may Tomas Morato po yan. Tomas Morato, South Triangle, Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin sa may Bay Area Suite sa may Maria Orosa Street, Malate, Manila. Okay. Magbabalik po tayo mamaya unti po. Kuha na po natin sila. Disclaimer lang po ang content ko natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government of private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya po pag nakuha na po natin. In 80 meters, make a short right. Maraming salamat, Martin Pajenos. Bago ang Malacanang na agad ipatutupad ang mga arrest warrant sa kasabwat sa kaso ng crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling ilabas na ang Turn left onto Tomas Morato Sabi Avenue. ni Palace Press Officer Claire Castro na layo nitong maiwasan ang kaparehas na sitwasyon sa paganting senador sa Silvato de la Rosa na hindi pa rin matututong hanggang ngayon matapos mabigong maaresto. In 80 meters, turn left. Hindi na kailangan tumaan sa mga lokal na korte ang mga ilalabas na ICC arrest warrant. Nauna nang sinabi ng NBI na may natanggap na impormasyon ng ahensya hinggil sa posibilidad na maglabas ng ICC arrest warrant sa mga kasabwat sa kaso ni dating Pangulong Duterte. In 200 meters, arrive at your destination. So most probably, pare-pareho naman din ang kanilang magiging premises. So, ganun pa rin po magiging stance ng gobyerno. Ipapatupad pa rin po yung warrant of arrest. Pinatikos ng samahan ng mga alkalde ang namunoy pagpaprotekta ng Senado kay Senador De La Rosa. Sinabi ng Mayors for Good Governance na hindi dapat maging kalungan ng absenteeism at pagtatakipan ang Senado, lalo na kung sangkot ang mga halal na opisyal. Iit ng grupo mismo mga senador ang dapat manguna sa pagsunod sa batas at magpakita ng pananagutan, integridad at malasakit sa kapakanan ng publiko. Ipinunto rin ng samahan ang halos 6 na buwan pag-absent ni De La Rosa pero patuloy na tumatanggap ng sahod na muli lang nagpakita para bumoto sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Halos 6 na buong alkalde ang lumagda sa pahayag nito bilang institusyon. Tiyak ni Senate President Alan Cayetano na nananatiling solid ang majority block sa Senado. Balita mula sa Senado at Radyo Patrol Robert Mano. Kaya Robert. Exit the roundabout onto Timig Avenue. Continue for 800 meters, then turn left onto Quezon Avenue. Continue straight at this traffic light. Yung 13, sa 13, walang konsihan. Sinabi naman ni Senator Amy Marcos na walang siyang alam sa sinasabi ko na dapat na ang alam daw niya ay tuloy sila na 13 sa majority block. Ibinida ito matapos ang pulong ng ilang kasabi ng majority block sa opisina ni Cayetano na ilanap man lang mula sa session hall sa sesyon. 23 ang senator na present, 11 mula sa Minoria at ang 12 ang majority block dahil wala ang Continue straight at this traffic light. na may warrant of arrest mula sa ICC at hindi pa rin matuntun hanggang sa ngayon. Wala naman pa ngayon sa sesyon para humiling ng pagpapalit ng liderato ng kapulungan. Pero pinito ay mag-init ang sitwasyon dito sa Senado sapagkat sa Privilege Speech Senator Amy Marcos at lumagit siya ng video presentation. Sinusta ng minority block ang video presentation na ipinalapat at pinapat-strike out sa record dahil gumagamit daw ito ng mga akusasyon na walang kasehan at hindi Continue straight at this traffic light. sa bintang ng sergeant at pagbabasa edad ng mga pwede tumakbo sa pagkapangulo at maging unfair expression. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, PPMS. Maraming salamat, Robert Mano. Tutugon ang Commission on Elections sa
Team Marcoleta sa campaign donations noong 2025. Sinabi sa DCMF ni Comelec Chairman George Garcia na bubuksan din sa tanggapan ng Ombudsman ang mga inimbestigahang dokumento kabilang ang Statement of Contributions and Expenditures ni Marcoleta. Inirekomenda ng Ombudsman Field Investigation Bureau ang pagsasampa ng kasong plunder at indirect bribery laban kay Marcoleta sa pagtangkap ng 75 milyong pisong donasyon. Dawit din ang mga nagbigay ng donasyon na sina dating Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Muli namang ipinaliwanag ni Chairman Garcia ang pasehan ng pagbasura ng Comelec sa kaso. Itinalaga si dating Senador Francis Tolentino bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment. Papalitan ni Tolentino si Secretary Bienvenido Leguesma na sinasabing nagbitiw sa pwesto dahil sa kondisyon sa kalusugan. Nagpaabot naman ang pagtitiwala si Pangulong Marcos Jr. kay Tolentino na anya'y may kakayahan at malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan. Si Tolentino ay dating Senate Majority Leader at nagsilbing chairperson ng MMDA bago pumasok sa Senado. Sa isa namang pahayag, nagbalik tanaw si Leguesma sa halos 3 dekada niyang paglilingkod bilang public servant na tinawag niyang calling ng kanyang buhay. Nagpasalamat din si Leguesma sa mga kawangin at dole at sa Pangulo sa pagtitiwala sa kanya. At susunod, Executive Secretary Ralph Recto at iba pang opisyal inireklamo ng plunder dahil sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth. At DCMM pinarangalan sa 11th Indie Film Festival Excellence Awards. Narating pa mga Continue maganda sa straight at the pagbabalik first na traffic light, headline then sa at the second hapon. traffic light, turn left. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DCMM. Liwanag na nasa loob mo, pasiglamin with Cobra Energy Drink. May Uniplus, B-Vitamin, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil Daniel Padilla ko, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang iniinom Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan. Mga anak, nabili ko na yung baboy ng sabong panligo. Wow, Mama! You know I love the All You Protect soap! Ito, Mama! Ay, kakaaway na nga to. Siyempre ako din. Look, All You Protect soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary. Ako din! Love namin ang All You Protect soap. Starts at 50 pesos. SRP na ako. Oy! Ahoy! It's a gold! It's a fresh! It's a protection from germs! With All You Protect soap! With regular use, results may vary. Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. DCMM, Vice Patrol sa Istreta. Muna sa balita, muna sa public service. Kaya ba siya? Sige lang, direct. Kaya. Ikaw ang magsasabi. Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglamin with Cobra Energy Drink. May Uniplus, B-Vitamin, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil Daniel Padilla ko, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan. Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. DCMM, Vice Patrol sa Istreta. Muna sa balita, muna sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DCMM. Tony Velasquez. Headlines sa hapon. Headlines sa hapon. Nagbabalik ang headlines sa hapon. Sinampahan ng reklamong plunder, graft at technical malversation sina Executive Secretary Ralph Recto at iba pang opisyal sa Ombudsman dahil sa paglilipat umano ng bilyong-bilyong pisong
pondo ng PhilHealth at ang Philippine Deposit Insurance Corporation. Ayon sa nagsampa ng reklamo na si Dr. Tony Liachon, nangyari ang umunay diversion noong Finance Secretary pa si Recto noong 2025. Git ni Liachon, labag sa konstitusyon ang reallocation na inilagay sa alanganin ang kalusugan ng publiko at financial security ng bansa. At kaugnay niyan, tinawag ni Executive Secretary Recto na nuisance sa paggulo at pagreklamo sa ombudsman Ramos sa kanya. Ay tama natin mo na kanya ang matitiran sa Paul Cisco Rosales. Sorry sa pahayag, sinabi ni Recto na dapat paliwalain na ang naturang reklamo at binigiltiin na iminamandato ng batas ng 2024 national budget ang paglilipat ng sobrang pondo ng PhilHealth. Giniit ni Recto ang desisyon ng Korte Suprema na nagsabing wala siyang pananagutang kriminal dahil sinunod lamang niya ang probisyon ng batas at ipinatupad ng naaayon dito. Naniniwala rin ang opisyal na nais lang malapot ng reaksyon na tinawag niyang nagbabalat kayo bilang health reformer at pumaposisyon lamang para makuha ng first ng gobyerno sa susunod na administrasyon na dati na rin naman niya ginagawa kahit ilang beses lang nare-restrect. Ayon pa kay Recto, may sulang may nagpupondo para sa mahuli ng kaso laban sa kanila para magigis ang atensyon ng publiko sa ibang issue. Bukod sa plunder, nagayon din ang reklamo malversation sinasyon laban kay Recto at ilang pang opisyal na bilang natin na Health Secretary Ted Herbosa, dating Budget Chief Orlando Toledo at ilang opisyal ng PhilHealth. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yosores. Naghain si dating newscaster Jay Sonza ng kontra-salaysay sa DOJ. Kaugnay ng reklamong cyber libel na inihain ni dating Senator Sonny Trillanes. Balita mula sa DOJ at ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve! Tony, wala nata ngayong hapon sa DOJ ang preliminary investigation kaugnay ng reklamong cyber libel na inihain ni dating Senator Antonio Trillanes IV laban sa online media personality at dating broadcaster si Jay Sonza. Kinumpirma na 30 March Tolentino, abogado ni Sonza, pinakapag-submit na sila ng kanilang counter affidavit. Affidavit na ginagamit sa kanyang kliyente ang karapatan sa freedom of the press at freedom of expression na nakasaad sa batas. Ayon na sa mga prosecutor, inangat na mag-submit ng tugon si Trillanes sa June 8, batay niyan sa mga ginamit counter affidavit sa mga respondent habang binigyan naman ang kanilang kampo hanggang June 22 para mag-submit ng rejoinder. Matapos ito, ituturing ng submit for resolution ang kaso. Paliwanag ni Sonza, hindi niya alam kung bakit siya kinasuhan ni Trillanes dahil ginamit lamang umano niya ang mga naging pahayag ng 18 nagpakilalang marine. Nilagsabing nagalit ng malemala ng pera sa ilang opisyal ng gobyerno at hindi manumaro niya direktang pinangalanan ng dating senador. Samantala, naghahin din ang kontra-salaysay ang kampo ng 18 nagpakilalang mga marine at sinabi ng kanilang abogado na si Attorney Levy Balicod na magdadagdag pa sila ng mga bagong testigo. Naghahin din ang kontra-salaysay sinabi Congressman Mike Deventor kaugnay ng reklamong unlawful utterances na inihain Into naman left, si close dating lane, National then in Security 100 Advisor meters, Eduardo turn left at the traffic Muli light. iniwang ang Senator Raymond Tweedy na imbitahan ng mga dating sundalo para magtiwala sa pagdinig ang kanilang nalalaman kaugnay ng korupsyon. Noong Marso, naghain ng reklamo si Trillanes laban kina Sonza, Attorney Levy Balicod, dating Congress Mike Deventor, Banat Sai, ating mga vloggers na iuugnay sa mga taga-suporta ng mga Duterte. Kasama rin si reklamo ang nagtiwala ng pagkilalang marine. Senatong Saray Trillanes na tumanggap umano ng 2 milyong dolyar mula kay dating Congressman Hidalgo para tuhulan ang mga tauhan ng ICC. Isang aligasyon. Ay, magandang hapon po. Ako po si John Rochona. Salamat po sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr. Parang makulimlim ba? O... may mga lugar na makulimlim. May lugar na talagang sobrang init. Grabe yung init na yun. For richer or for poorer? For... Lunis na lunis naman. For better or for worse? Talaga? Dapat dito, for bato or for worse? For bato or papel? Yun ang ano eh. Di ba yun ang sabi na asawa? Asawa ba? Yun ang sabi. Ibig sabihin lang, for bato or for worse? Tama siya. Ay,
Nako. Ay, ang pamunuan ng PNP ay tumapila. Namamanhikan kay Senator Bato na sumuko na lang na maayos. Para naman, although hindi naman nila inaasahan na pagka mauwi sa madugo yung arestuhan. Pero hanggat maaari, total sabi ni General Nastates, total din naman naging pinuno ka ng PNP. Alam mo. So alam mo yung kalakaran. SOP. Alam mo yung SOP. Ang tanong nga dyan, susuko ba? Hindi, tsaka yun nga, di ba? Parang inaalam pa ng PNP kung gaano karami nga pala yung mga nakarehistro niyang baril. Pero yung alaman, parang iba yung nakalagay doon sa salin niya. Kung gaano karami yung baril niya doon sa nakarehistro sa PNP. Yun na nga may mga ganyang klase ng mga kwento. Tapos, merong isang kwento rin na lumalabas. Si Bato. Ayun na nga. For sure, ang sabi, isa sa mga plano yata is hanggang sa sumapit ang eleksyon. Dahil ang iniintay niya ay kung sakaling manalo yung kanilang itatakbo, si Bibi Sara, malaki ang chance na ma-pardon siya agad. Hindi pa man pero kasi yung kaso sa ICC. Yun na nga paano? Alam mo naman pagka nakapwesto na, di ba? Hindi siya kilaw ng kapangyarihan ng Pangulo. Pero syempre, nasa Pilipinas. Pwede rin siyang itago. Di ba? Pwede na siyang... alam mo na yun. Alam mo na yung mga diskarte ng kabila Alam mo, puro mga harungas na harungas na diskarte. Oo. Ay, teka lang. Anong oras na, kuya? Oras na po, alas 4:36. This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Ito naman dati itong bahagi ng Armed Forces of the Philippines. Diba? So tanongin natin siya, diba kung ang dating pulis o dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines at nagkaroon ng kaso, paano ba dapat yung paraan? Para diba, ito'y hindi naman pagtuturo na guilty na kagad Ito'y dadaan pa rin naman sa proseso, sa paglilitis. Hindi, malaki pagkakaiba nito makakausap natin. Dahil, kasi wala namang naging wala namang resistance sa kanya time na diba? Pinasahan nga sa pinapakinggan niya kung Oo. Diba? Ito, kausapin natin si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Magandang hapon po, Sentry. Magandang hapon po sa inyo, kasamang Sandro at kasamang Willie at sa ating mga viewers. Magandang hapon po, Senator. Sentry, ano nga pong ano nang update natin dito? Dahil matatandaan natin, kayo po'y pumunta sa Senado dahil hindi rin naman dahil lang ginusto ninyo. Pero matatandaan natin na kayo'y hinamon Sinabi pa nga, go ahead, Mr. Trillanes, make my day. Diba? At yung pagpunta ni Senator Trillanes doon sa Senado, yun yung palang ginamit. Mahusay talagang lumusot itong si Jamie Bontoc Yun ang ginamit niya ngayon, lusot. Palibasa, pinagtatawanan na siya ng ibang mga kapwa niya abogado. Nakaharap siya ngayon ng lusot. Bakit si Trillanes, sinayanin niyo po ba? Hindi naman, yun, di ba? Hindi naman material sa pinag-uusapan yun. Pinag-uusapan dito, yung argumento ang dala-dala mo. Oo. Pinagtawa na siya ng mga abogado ayun na nga, Sentry, paano to? Ano mangyayari dito sa pending warrant laban kay Senator Bato de la Rosa? Unang-una, i-correct ko lang yung sinasabi ni Jamie Bontoc. I was not there to serve the Continue straight warrant. at the first traffic light. Sinamahan Then, ko lang in yung 400 meters, NBI keep na right. magsiserve ng warrant. Ngayon, pinakita ko yung warrant na hawak ng NBI Continue for para 500 masagot meters, yung then keep katanungan right. ng mga media at that time nagtatanong bakit aarestuin si Bato.
So nobody knows about the existence of the warrant until I actually showed it to them, which I got from the NBI people. Kaya yung mga palusot na ganon, hindi factual yung kanyang presentation. Kasi I was not there to serve the warrant. I was there to accompany yung arresting team para ma-comply ko, ma-fulfill ko yung challenge ni Bato sa akin. Maliban doon, no choice ka na nung oras na yun, nung tinatanong ka ng mga reporters kung bakit ka nandoon at pinag-uusapan patungkol doon sa warrant. Kaya no choice ka, inilabas mo yung warrant, yung copy ng warrant. Yes, kasi nagtataka sila, sir, bakit na-arrestuhin si Bato? Yun yung tanong nila sa akin. Sabi ko kasi may ICC warrant. Sir, paano? May ano ba kayo? May kopya kayo? Sabi ko meron yung NBI. Kinuha, pinakuha ko sa staff ko. Sige. At doon sa tabi ko yung mga NBI. Ako lang yung ini-interview kasi ako lang yung kilala nila. Pero yung NBI, yung team, nandoon mismo sa pintuan sa may labas ng session hall. Di ba? Alam niyo yan. Sa session hall, yung second floor, doon kami. Doon yung NBI sa tabi ko. Kaya pero yung mga media, they were asking me, bakit na-arrestuhin? Asan yung warrant? Ganito. So, doon ka lang pinakita. So malinaw, Yun. you were taken out of context nung oras na yun. Yes, mini-mislead nila Jimmy Bondoc yung facts of the situation. Kasi unang-una, bakit pupunta doon yung NBI kung wala silang warrant? Yes. Hawak nila yung warrant. Ganun lang po kasimple yan. Ngayon, ang tanong nga dito, biruin mo, alam na nung, di ba, NBI yan, gobyerno yan. Ang naging problema dito kasi nung nare-report na yung situation sa Senado, biglang umilit itong si John Vic na hindi yan, wala pa rin siyang hawak. Ano ngayon kung wala kang hawak? Diba? Parang kinwestiyon niya yung warrant na hawak ng NBI. Dapat niya magtaka siya Bakit hindi sa kanya binigay yung warrant? Siya yung PNP. Bakit? Kasi nga incompetent siya. Diba? So yun ang dapat mapag-isip-isip niya na bakit hindi kaya sa akin pinagkatiwala yung pag-aresto kay Bato? Bakit kaya sa NBI? Baka may magtanong niya, Sentry. Saan mo naman nadampot yung warrant? Bakit yung DILG, yung PNP wala? Dapat ang tanongin niya sa NBI. Di ba? Gobyerno sila Sila yung gobyerno, pare-pare sa ahensya. Kung may warrant yung PNP, for example, na hawak ni si Sir, tapos tatanungin mo yung NBI about it, hindi yan magsasabing, hindi, duda ako doon sa hawak ng PNP. Hindi. Bibigyan niya ng presumption of regularity. Di ba? Or, hindi siya magsasalita. Sandali muna, let me check. Tatawagan niyo muna yung counterpart niya. Ano ba yung hawak niyo? Valid warrant? Ganun ba? O di, saka siya may magsasalita. Ito hindi. Sumalita ka agad Parang ina-arbors ka agad si Panoy. Yun yung nagka-aberya dyan. Kaya nakatulog ng confusion ng mga panahon na yun. Imbis na speaking with one voice sila. Pero sa kanya, nauuna yung parang naunahan siya ng score ng NBI Parang ganun So parang malinaw na kulang talaga sa coordination. Ang mga... Hindi dapat alam niyo kasi yung NBI, pagka meron silang operation, hindi nila kailangan mag-coordinate sa PNP. Okay? Vice versa. Kasi una-una, pwede pang massive suminaw. Okay, lalo na ito. Pag pinasa mo sa PNP, siyempre, marami pa siyang bata yan si Bato sa PNP. Titibrehan siya. Diba? May mga ganon. May mga operational security. Kaya hindi mo, kailangan lang mag-coordinate ng NBI sa USAA, which they did. Sinasabi nila maliwanag, kaya nga sila nandun sa loob kasi meron silang coordination. Kaya, ang nangyari dito, talaga nabulaga si Bato. He was misled into thinking na walang warrant. Okay. So, yun lang. Babalikan ko lang yung punto na yun.
Hindi totoo yung sinasabi ni Jimmy Bondoc na I was there to serve the warrant. In No. 200 meters, Hinamon keep ako ni right. Bato, kaya nandun ako, sinamahan ko yung arresting team, yung NBI ang may hawak ng warrant. Hiniram ko yung kopya nila, pinakita ko sa media para maimpormahan yung mga babae natin na kaya inaaresto si Bato dahil may ICC warrant na siya na inansi. Okay. Anong profile mo kay Senator Bato? Nandiyan na yung warrant, sinabi na, pinagtibay na yan ng DOJ na pwede na siyang arestuhin, itinuring na siyang presumed armed and dangerous. Anong profile mo sa kanya? Maglalaban ba siya? Kusa pa siyang susuko o paano? Hindi po yan susuko. Nakita niyo naman kung paano kumalipas na takbo. Duwag ito, takot na takot ito. Kasi maraming multong humahabol sa kanya doon sa mga pinagkagagawa niya nung siya ay nasa PNP. Alam niyo nung nasa PNP yan, hindi lang nung PNP chief siya, even nung chief of police ng Davao, marami silang tinutumba ron na wala nang due process eh. Nakita niyo yung ironic dito? Nung siya ay police, pag may tutumbahin sila, tinutumba na lang nila. Wala nang warrant, wala nang korte, walang hinihingi. Pero siya ngayon, nakita mo, siya ngayon yung naghihingi ng kung ano-anong proseso, kahit na maliwanag na yung batas. Kaya ito ang kailangan makita ng mga kababayan natin. Itong si Bato, hindi po ito santo, hindi po ito inosenteng tao na iniipit dahil sa politika o kung ano man. Siya po ay maraming ginawang pagpatay nung siya ay PNP chief at bago pa noon, nung chief of police siya. Yun po ang kadahilanan. At ito, no, kukumpara ko lang siya dun sa kay Senator Laila de Lima na talagang ginawa nila ng kaso. Alam mo, itong sila Jimmy Bondoc, asan ba sila nung ginawalang iyan at binabastos itong si Senator Laila de Lima noong mga panahon na yun. Talagang niyuyurahan yung kanyang karapatan ng tao. Alright. Yun po, literal na gumawa sila ng ebidensya, gumawa sila ng invento. Okay, Senator. Gusto pa rin yan. Senator, balikan lang natin yung wordings mo na hindi susuko si Bato. Imayin natin. Hindi sa susuko na siya tatakbo. Continue straight O in hindi this sa traffic susuko, once na inaaresto na siya hanggang sa magkamatayan. Ay, hindi naman yan. Hindi, pagka nakita niyang napalibutan na yan, duwag nga eh. So, hindi lalaban. Alright. Magtataas kamay yan. Pero, bago dumating sa punto na yon, talagang gagawin niya ng makakaya niya para hindi siya mahuli. Di ba? Yun po ang dito. Tapos ito nga po, no? Na-mention niyo yung kanyang mga firearms. Alam niyo, yung PNP, ora mismo dapat ina-cancel na lahat ng lisensya niya. Lahat yan. Kasi everything from justice eh. May request na yata na i-cancel yung mga niya ng NBI. Alam niyo, hindi na kailangan i-request. Kailangan moto proprio. Continue straight in this traffic Kasi, light. in-announce na eh. In-announce na ng DOJ na arrestuhin yan, cancelin. Tapos, ganito po, yun ang pwedeng gawing basis nila para puntahan yung bawat bahay ni Bato de la Rosa at kuhanin yun. Kukuhanin nila. So, pwedeng kuhanin yun. Continue straight Kasi in this ito, traffic collector pa ito. Pwede kang pumasok sa bahay para gamitin yun, para to check asan yung mga baril na yan. So, dapat i-take advantage ng PNP yan kung gusto nila. Continue straight in this traffic At light. isa pa nga doon sa hindi natin nakikita, no, at hindi rin masyadong napapag-usapan, na itong ICC, actually sila yung may pagpapasya. Kung kanina sila Continue hihingi straight ng in this tulong, traffic light. kahit na non-member state yung bansa, basta ikay miyembro ng United Nations Security Council. So kahit na sabihin mo na hindi ka member state, basta ikay miyembro ng UN Security Council, pwedeng gamitin yun na basihan para sa jurisdiction ng enforcement ng warrant. Yes. At ano po yan, marami nga tayong mga sistema pang mga agreements. Member tayo ng Interpol, kaya doon pinadaan. Doon sa Interpol channel yung warrant. Kaya officially served yung warrant dito sa ating bansa. Tapos
Tapos meron tayong batas. Local law ito, local. Yung RA 9851. So maliwanag yan. Ngayon may mga argumentong nilalabas yung kapo nila Duterte, nila Bato, na kailangan daw nakalagay dun sa Rome Statute, sa Article 59 o 92 o ano man, eh may mga proseso daw doon. Yung Rome Statute ay para sa mga miyembro. Hindi mo pwedeng i-invoke yun. Diba? Sinasabi nila hindi na tayo miyembro dyan. Bakit pa tayo siniserve? Ba't pa nire-recognize yan? Pero, Continue straight at this sa traffic kabilang light. banda, gagamitin mo yung na argumento para sa ano mo. Hindi. Yung ICC warrant, ito ay bunga nung ating pagiging membro pa nun. Ito ay sinurb sa atin at sinasabi sa Act 1951 na pwede. Pwede natin i-serve yun, pwede natin i-recognize. Ngayon, hindi ka pwedeng sumilong dun sa Rome Statute kasi precisely hindi na tayo membro ng Pilipinas. Marami kasing nag-i-invoke na tipong kailangan nakalagay dun sa Rome Statute ano daw, yung competent judicial authority. Alam niyo, nang tinanong ko yung ICC tungkol dyan, ano ba yung competent judicial authority? Sa kanila requirement nila yon, kahit fiscal lang, kahit prosecutor, ay pwede na. Continue straight So at this that's how traffic they light. interpreted the Rome Statute. Kasi sila yun para sa kanila yun. Kaya nga nung nahuli si Digong, hindi na siya dinala sa korte, pero yung Prosecutor General ay nag-certify na tama yung taong inaaresto, yung rights niya ay hindi sa karapatan, binasaan siya ng Miranda rights, tapos yung proseso ng pag-aresto ay proper. Yun ang ginamit na certification. Kaya nung nagkaroon ng pre-trial hearing sa hearing, nung nire-raise nung kampo nila Duterte yung kidnapping, kung maalala ninyo, si Mitchell Rea, inilak daw si Digong. Pinasura ka agad yun kasi lahat ng proseso ay inobserbahan based on Article 59. Yung Article 59 para sa ICC yun, ng Rome Statute. Hindi pwedeng i-invoke bilang bato yan. Kasi pinaalis nila ang Pilipinas sa Rome Statute Kaya hindi nyo pwedeng i-invoke. Eh ano naman po ang take ninyo dito sa mismong asawa ni Senator Bato de la Rosa na si Chris Nancy de la Rosa na nananawagan po sa judikatura na huwag na nang paisulutan na madala yung kanyang asawa dyan sa daig. Well, nakantay natin yung pasya ng Korte Suprema, pero may mga nauna na silang pagpasya na pwede. Kaya hindi nagbigay po ng TRO. Ngayon, siyempre, naiintindihan natin. Asawa siya, kaya kailangan appeal-upiti siya para sa kanyang asawa. Pero nakakaya ito para kay Bato Kasi PMAR siya, PhD siya. Kaya tatang-tatang niya nung sila ay nakapwesto. Tapos ngayon sisilong ka sa asawa mo. Kunting nga naman. Diba? Pag may ginawa kang krimen, ginawa kang mali, manintigan mo yan. Yan yung tinuro sa amin sa PMA. Kaya, alam mo, maraming atraso na to kung sa PMA lang pinag-uusapan, PMA community. Lahat ng mga itinuro sa amin doon ay nilalabag nito Kaya, yun po. Ano naman po kaya yung paano kaya ma-aresto itong si Senator Bato de la Rosa, Sentry? Ganito po, maraming paraan yan. Merong human intelligence, may signal intelligence para makakuha sa mga leads kung saan si Bato. Maraming pwedeng gawin. I am sure ginagawa na yan ng mga intelligence units, hindi lang sa PNP, pati AFP. The way I understand it, this will be a national effort para habukin siya. Maraming paraan po yan. Tapos, all the time, pwede ka magpabuya. 200 meters, keep left at the Kung 4, maalala then make a natin, slight si left. Saddam Hussein, pinagkanuno siya nung pinsan niya dahil sa pabuya ng US government. So, gano'n dito. Maraming nakakita dyan kay Bato kung nasaan man siya ngayon. Pagka dumating yung panahon na magbigay ng pabuya yung gobyerno, meron at merong magbibigay
impormasyon dyan. Kailan dapat simulan niyang initiate na magkaroon na ng pabuya? Kasi until na parang wala pang nag-i-initiate na maglabas ng pabuya for his arrest. Discretion yan ng mga different agencies ng government, pwedeng DILG yan, pwedeng NBI, pwedeng DOJ mismo. At maraming magbibigay ng informasyon dyan. Alam nyo, maraming commander ng Abu Sayyaf na nahuli dahil sa mga pabuya. Baka yung mga yun baka kailan mayroong magsimula. Ikaw, Senator, baka gusto mo mag-donate mo na. Kahit 1,000 lang. Actually, ganito po, no? Yung pabuya, yan po ang isang pinagagamitan ng intelligence fund. Kasi yung intelligence fund supposed to be, meron kang pondo na pangbili mo ng informasyon. Ang development ng agent, basta pangbili mo ng informasyon. Yan po, pagka nagpabuya ka, public, kumaga ang tawag natin dyan ngayon ay crowdsourcing. Kina-crowdsource mo yung intelligence information para kung merong isang solid na tip, marami pong pondo na para sa kanya. Maraming intelligence funds ang gobyerno para. Balikan ko lang yung nung aarestoy na si Bato, pinuna kasi ni Senator Ping Lacson na bakit daw nagpadala ang NBI ng 2 babae. Samantalang ang aarestoy nga naman lalaki. Bakit babae yung pinadala? Nakalusot tuloy kayo, no? Doon sa mga arresting na NBI agent. Anong comment mo ron? Ito po, no? The way I understood it nung nagsasalaysay sa media si Director Matibag, mga 40 NBI agents yung nandoon at kino-cover nila iba't ibang points of entry. Ang dun sa kung saan pumasok si Bato, merong marami-raming ahente doon. Pero ang pinambungad nila yung 2. Pero maraming lalaking NBI operatives din doon sa kung nasaan nangyari yon. Kaso kaya nila pinambungad yung 2 NBI agent na babae, para na mapakita ni Bato na hindi siya gagapusin, na parang kriminal na kapagtrato, bibigyan siya ng respeto. Supposed to be ganon. Ang assumption ng mga NBI operatives this would be a peaceful surrender. Oo. Di ba? Pero sadly hindi nangyari yung ganun, Senator. Yes, oo. Tapos ganito, 3 van ang ginamit. 3 van ng mga Cayetano ang sinakyan. Isa sa mga van nakasakay si Bato. Tapos puno ng staff. Kaya pinalibutan din nila yung mga operatives. Talagang plano ito na mag-surrender peacefully. Yun lang, binigyan ng pagkakataon ng NBI na di ba mag-surrender siya na maayos. Ngayon nung sinalyan niya yung mga babae operatives, tapos tumakbo siya, siyempre, pananaw na naman ng NBI, okay, since valid naman yung warrant namin, aantay na lang namin i-turn over siya ng Senado kasi gano'n naman dati ang ginagawa. Diba? Gano'n naman yung ginawa kay Senator Enrile, kay Senator Live, sila Dimas, at sa akin. Baka naging complacent nung yung pangyayari sa inyo na kayo inaresto sa Senado sa kaso ni Senator De Lima, ikaw, Senator Enrile, di ba? So, naging ano bang tawag doon sa ganun? Para naging relax. Oo. Kasi wala sila ng kumbaga respeto kasi nila yung institusyon. Kasi ina-assume nila that the institution, the Senate, will respect itself, will respect its place. Diba? Kapag kami parang warrant, isusurrender mo talaga yung tao. Wala kang basihan to protect. Kaya nga kailangan makasuhan ito sila Cayetano, si Ablaska, sila Robin, para malagay sa lugar. Next time, hindi pwedeng gagawin yun. Kaya ito, isa lang ang aral dapat na matutunan dyan. Kahit kailan, mayroon pa kayo mag-uso sa Bato. Alright, sige po.
Salamat, NP. Maraming salamat po sa inyo. Ayan po si dating Senador Antonio Zani Trillanes IV. Para po, magbabalik ang ETM. Anong take mo? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Your bill, sir. What? 40,000 pesos for dinner? 1,400 only, sir. Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your bill, sir. Order for more. Dessert EO. Love your eyes. Hindi siya naman napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, mga napa-update sa baha, magpasok ng mga bata, pasok namin. DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service. Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon. Alamin ang mga karapatan at batas na protekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Belgrano at Liza Aquino. Alas 1 ng hapon. Agarang aksyon ngayon ang hatid naman nila Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. Alas 2 ng hapon. Ano ang nararamdaman? Pwedeng ikwento yan dahil gusto. Siyang Abby. Alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa hapon. Kasama si Tony Velasquez. Alas 4 ng hapon. Aalamin ang pananaw ng eksperto at kaubayan sa ATM. Kasama sila Sandro Ochoa. Mahal Mamagal. Alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa issues. Continue straight at this traffic light. Alas 5:30. Maghahatid ng mga nagpapagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol. Alas 6:30. Tumulang sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panakilala? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issues Spotted. Issues Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Continue straight at this traffic light. At sa mga darating pang panahon, tuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasama yung PBB kasama ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano oras ako yan? 3 minuto makalipas ang oras sa din sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Continue straight at this traffic light. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Uy, nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Uy, nakasante ko talaga. Tingnan mo, pa-feed na naman yung bet. 5 seconds na lang mawala na yung pinalingan ko. Ay, nako talaga. Oo, ay, look mo na lang. Mga look ko yan. Magpapapos lagi. Ay, ito muna ko yan. Sino bang buwan na ba ano nating report ngayong hapon? O yung uto mga labor groups, hati ang pananaw sa pagkakatalaga kay dating Senador Francis Tolentino bilang bagong labor secretary. So, alamin nga natin ang detalye ng balita ito. Nakumpirmado sigurado hatid ng Radio Patrol, John Garner. Ganit, John. William Sandro
ang opinyon ng mga labor group na magkana talaga lalapit sila ng mga ang bagong labor team. Continue for 600 meters, then turn right onto National Street. Wala manong makakasok ng talon para sa mga manggagawa sa ilalim ng Sole sa Tolentino. Continue straight at this traffic light. Mananatiling ultra manggagawa at pagkakalista ang Sole ngayong sana ang mauubog bilang kalihim. Samantala, umaasa naman ang grupong Federation Free Workers o FFW na agad binigyang prioridad sa Tolentino sa pagdinig sa mga manggagawa, employers at labor stakeholders para mapatatag ang kaya lubos ang aturan. Binigyan din ng FFW na kinakaharap ngayon ng mga manggagawa ang samutaring hamon kabilang ang mababang sahod, job security, inflation, contractualization at epekto ng mga bagong teknolohiya at artificial intelligence sa employment sector. Sa panayam naman ng DZMM, sinabi ng kapatiran ng mga union at samahang manggagawa chairperson Ring Almendras II na dapat ang unang magpatawag agad ng dialogo sa Tolentino sa mga grupo ng manggagawa. Inamon niya rin sa Tolentino na agad ipagputot ang pagpapatupad ng 200 pesos wage increase para sa kanyang unang hakbang bilang bagong Sole Secretary. Kaya amin namin si bilang bagong sekretary ng Dole na agaran niya yung minutos yung 200 sa 200 sa mga manggagawa. At yun ang balitang kumpirmado. Sigurado. Continue straight at this traffic light. Continue straight at the first traffic light. Then, at the second traffic light, turn right. Tuloy-tuloy na biyahe. Laban na. Kaya ko pa. Patong-patong na project. Sige lang. Kaya ko pa. Ang iwanig na to, nasa loob mo. Cobra Energy In 70 meters, turn right at the traffic light. Ginseng at inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang iwanig na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake news. Yung binabalita, EDMM, Bike Patrol sa Estrella. Mula sa balita, mula sa public service. Good morning, my dear plants. Titigan ko kayo, bakit di kayo mag-iwan? Kasi, sorry di kita nakita. Natulog sa tuloy. Paradise Sex takes perfect moments for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. Love your eyes. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilina? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez, Issues Spotted. Issues Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Continue straight at the first intersection. Then, in 90 meters, turn left. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Anong take mo? In 50 meters, turn left. Then, in 40 meters, arrive at your destination. DZMM Teleradyo. Ay, kuya, teka lang. Bagong lahat. Ano oras na, kuya? 8 minuto makalipas sa alas 5. Ang oras ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan agad ang upo at lemang nakabara. Ng batang lagundi, You have Flemex. arrived at your destination. Bagong survey, kuya, ng Okta Research, ha?
Salamat. Yun po. Ingat po. God bless po. Pa-open na lang. Thank you po. Yun po. Salamat. Opo. Salamat din po. God bless po. Head southeast on Ayun, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam pa rin muna. Paalam po muna pa samantala. This is John Parinda, Filipino Channel. Ayun po. Paalam po. Walang